praise thine holy name. Worship the Lord in the beauty of his holiness. He is beautiful beyond description. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga pong muli. Bigla na lang pong tumigil at nag-stop itong ating pag-aaral ngayong umaga. So bumabalik po ako uli sa inyo pong harapan. At tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral. Kanina po nakapanalangin na tayo. Lord, thank you. Makapagpapatuloy kami sa aming pag-aaral ngayon. Salamat po sa presence mo. Salamat po, Panginoon, at wala pong makaka-interfere sa amin pong pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, kanina po ay binigyan ko na po ng background uli sa ating pag-aaral kahapon na ang buhay ng isang mananampalataya. Kailangan po nating alam ito sapagkat ang sabi ng Panginoon ay manampalataya tayo sa Kanyang isinugo o ipinadala dito sa lupa. Kailangan tayong sumampalataya na mayroon totoong Diyos at hindi niya tayo pababayaan ni iwanan paman. Ito po ay base sa Juan 6 na kabanata talatang 29 at ganun din yung Hebreo kabanatang 11 talatang 6. At atin ding napag-aralan dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas tayo. Hindi ito dahil sa ating sarili. So kanina po, doon ako nagtapos na pinag-aaralan natin yung Colossians chapter 2 verse 6. So ito na lang po ang ating itutuloy. Mamuhay tayo ng karapat-dapat sa Kanya, sa ating Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Kaya purihin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Sorry po, bigla pong nawala yung internet. Bigla na lang pong nag-shutdown by itself yung ating Facebook Live. Kaya salamat po, andyan kayo uli. Good morning, ayan, Sister Tess UC. Ayan, maraming salamat. So, nandun tayo sa huling sinabi ko na mamuhay tayo ng karapat-dapat sa ating Panginoong Kristo. Yan ang binasa natin in Colossians chapter 2 verse 6. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Tingnan niyo po yun, sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Huwag na tayong mag-iba pa ng isip. When we fixed our eyes on the Lord, tuloy-tuloy na yon. No stopping, hindi na tayo titigil. Tuloy-tuloy ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Kaya ito po ay mahalaga sa bawat mananampalataya. Hindi tayo pabago-bago ng isip. Kailangan ay firm decision. Firm ang ating decision. Nagdesisyon na tayo. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ngayon, basahin po natin ang mga talatang ito para lalo pang maging solid, buong-buo ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kanina, sinimulan natin sa Colossians chapter 2 verse 6. Ngayon, ito pong Book of Acts chapter 27 verse 25. Book of Acts, Gawa chapter 27, verse 25. Buksan niyo po ang inyong Biblia. Ito po ang ating mababasa. Kaya, lakasan ninyo ang inyong loob, mga kasama, sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. So ito po, bagamat ito pong sitwasyong ito, nung sinabi ang talatang ito, si Apostol Pablo ay nakakaranas ng bagyo sa dagat. Sipin niyo po, no? Kung tayo pong mga Pilipino, alam na alam natin ang bagyo. Ilan ba ang bagyo na dumadaan sa ating bansang Pilipinas? Talagang napakarami, diba? So, sanay na ang mga Pilipino, lalo na pa naman ngayon, baha,
bumabaha talaga. At syempre sa ating ding usapin, sa ating bayan ay pinag-uusapan nila yan, yung mga flood control project. Kaya patuloy po nating idalangin ang bagay na yon. Nasabi ko lang po, kasi yung situation na ito ng book ng Acts chapter 27, magmula yung verse 13, ay may bagyo sa dagat. At si Pablo ay nakasakay sa isang barko, nakasama ang mga tripulante, ang mga taong nandoon. Ngayon, may sinabi sa kanya ang Panginoon dito sa verse 23. Binibigyan ko po kayo ng background para maintindihan natin. Acts chapter 27 verse 23. Napakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ko at pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, huwag kang matakot, Pablo, dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo sa paglalayag. Yun po. So ito po yung sitwasyon. Kaya binanggit ito ni Pablo. Sapagkat nanaginip siya, yung anghel ng Diyos ay pumunta sa kanya, kinausap siya. At sinabi doon, huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. So ibig sabihin, kahit na merong bagyo at that time, at para bagang nawawala na ng pag-asa ang barko at ang mga taong nakasakay sa barkong iyon sa lakas ng bagyong iyon na nasa dagat, ang sinabi ng Panginoon, ikaw Pablo, dahil sa kanya, kay Pablo, makakaharap ka sa emperador. At ikaw at ang mga kasama mo ay ililigtas ng Panginoon sa dagat na yan, sa bagyo na yan sa dagat. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya ito yung binanggit niya in Acts chapter 27 verse 25. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob, mga kasama. So kinakausap ni Pablo ang mga tao na nasa loob ng barko nung nangyayari yung bagyo sa dagat. Kaya lakasan ninyo ang inyong loob, mga kasama, sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Ayun po. So, dito ay sinasabi na nananalig ka. You have to believe. Kasi alam niyo po, paminsan, napakahirap po yun. Sa totoo lang. Kung yung isip mo lang at sarili mo lang damdamin at yung iniisip mo, parang imposible. Parang imposible. Pero kapag ang Diyos ang pinananaligan mo, ibig sabihin, sumasampalataya ka sa Kanya, walang mahirap para sa Kanya. Nothing is too difficult for thee. Alam niyo po bang itong eksaktong aking sinasabi sa inyo is what the Lord has given in my heart today. Ang sabi niya sa akin, nothing is impossible when you put your trust in God. Nothing is impossible when you trust Him in His Word. Hearken to the voice of God to thee. Is there anything too hard for me? So put your trust in God alone and rest upon His word. For nothing is impossible with Him. Isang awit po yon. Walang imposible sa Diyos. How many times have we sang that song? Pero parang may pag-aalanganin pa rin sa ating damdamin. Pero alam nyo po, whatever we think and whatever we feel, ang lalabas sa ating bibig, anumang sitwasyon ng ating buhay, ay puno ng pananampalataya. We have to believe that God can do anything for us. Mananampalatayang magagawa ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa ikabubuti natin, hindi sa ating ikasasama. Kaya nga, anong sasabihin natin? Be it done to me in accordance with your word. Katulad po ng sinabi ni Maria sa anghel na nagpakita sa kanya. So eksakto po, napakabuti po ng Panginoon. Walang imposible sa kanya. Kaya nga, mananalig tayo na mangyayari ang sinabi niya. Nananalig tayo na mangyayari ang sinabi niya. Sapagkat hindi nagsisinungaling ang ating Diyos. Siya'y totoong, super truth.
Ika nga, kung bibigyan pa natin ng mga salita sa salitang totoo, ay talaga namang hindi magmamaliw ang sinabi ng Diyos. Kapag sinabi niya, totoo yun. Hindi siya magsisinungaling. Hindi siya mag-aalinlangan. Tayo ang tao ang nag-aalinlangan pero hindi siya. He will always remain faithful even if we are not. Pero salamat sa Panginoon, aalalayan pa rin niya tayo sa ating buhay bilang mananampalataya. Sapagkat mahal niya tayo, alam niya ang ating kahinaan. Alam niya kung anong mangyayari. Kaya nga, manghawakan tayong mabuti sa mga salita niya sapagkat hindi siya mapapahiya. God will never disappoint us. Kaya kung ano man ang dinadaanan mo ngayon, kasama na ako, kahit na ano pa man sa araw na ito, mayroong tugon ang Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga, anong dapat nating gawin bilang isang mananampalataya? Manalig tayo na mangyayari ang sinabi niya sa atin. Paano natin alam na may sinabi siya? Ito po yung scripture. Ito po ang salita ng Diyos. Basahin natin. There are always words here. Ang salita ng Diyos, ang kabuuan ay logos. So, balit sa ating pagbabasa, meron din siyang rhema. Yung akma para sa iyo at sa iyong sitwasyon. Para sa akin at sa aking sitwasyon. Kahit na ano paman ito. Lahat tayo ay napasasakop sa salita ng Diyos. Kaya nga, pinag-aaralan, ipinapangaral ang salita ng Diyos upang ito ang maging gabay. Magbibigay ng gabay sa ating buhay nang hindi tayo paiba-iba ng landas, paiba-iba ng lugar. Hindi, diretso lang sapagkat ang ating Panginoon, iisa lang siya. He is the way. Siya ang daan. Siya ang buhay. Siya ang katotohanan. Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except through me. Kaya sampalatayanan natin yon. Walang imposible sa Kanya. Trust Him. Magtiwala tayo sa Kanya. Ganon din ang sinasabi ng Book of Romans chapter 4. Book of Romans chapter 4 verse 20. Excuse me po. Romans chapter 4 verse 20 and verse 21. Basahin po natin. Samahan niyo ko. Basahin niyo po sa inyong Biblia na nasa harap ninyo. Romans chapter 4 verses 20 to 21. Sa pagkatagalog ay Roma, ika-4 na kabanata, talatang 20 at 21. Ganito po ang ating mababasa. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. So ito po ay isang talata na naman o dalawang talata na nagbibigay diin na kailangan tayong manalig sa Diyos na mangyayari ang mga bagay na sinasabi niya. Sapagkat hindi siya magsisinungaling. Amen po ba doon? Manalig tayo. Kaya dito po, yung binasa natin, this is the book of Romans na kakamtan natin ang pangako sa pamamagitan ng ating pananalig. We have to believe. Makakamtan natin, magiging sa atin ang pangako ng Diyos kung magpapatuloy tayong nananalig. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Siya ang ating pag-asa. He is our hope. Hindi lang sa tayo sumasampalataya, siya pa rin ang pag-asa natin. Umaasa tayo na kung ano ang bagay na sinabi niya, yun ang totoo. At hindi tayo magmamaliw. Hindi tayo magpapabago-bago ng isip. Diretso lang. Napakabuti ng ating Diyos. Aalalayan niya talaga tayo. Kasi alam niya kung minsan sa mga sirkumstansya ng ating buhay, sa mga bagay na nakikita natin dito sa lupa, kung minsan para bagang pinanghihinaan tayo ng loob. Pero alisin natin yung mga paghihina ng ating pananampalataya.
Alisin natin yon. Huwag mong isipin yon. Ang isipin mo, ang Panginoon, tutuparin niya ang pangako niya sa akin. Hindi ako magmamaliw ng aking pananalig sa Kanya at pagtitiwala at pag-asa na ang Kanyang sinabi ay totoo. Totoong totoo. Ayan nga. Dito sa Book of Romans ay sinasabi, verses 20 and 21, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Sino nga po ba ang sinasabing ito? Ito po ay si Abraham, the father of our faith. Ika nga, siya yung ama ng pananampalataya. So si Abraham nanirahan a long time ago. He's the father of faith. Everybody knows Abraham. Diba? Nung una, he's called Abram. And then God put his name in Abraham. So it became Abraham. Kaya nga, dahil ang Panginoon ang nasa kanya, He's the Father of all people, masasabi natin. Yung pangalan niya nung una is Father of many. Pero pinalitan ng Panginoon, mas higit pa doon, the Father of many nations. Kasi hindi lang yung mismong ancestry niya, ibig sabihin yung lahi niya, kundi yung lahat ng sumampalataya kay Kristo ay kabahagi din. Sapagkat I will make you a blessing, sabi niya. And all people of the earth will be blessed through you. Ito, habang noong kinakausap ng Diyos si Abraham, wala pa siyang anak noon. Pero kaya nga, di ba nung una, Lord, paano mangyayari yun? Sabi niya, matanda na ako. Tapos noon, ang magmamana lang ng aking lahat ng meron ako ay yung kanyang katiwala. Pero sabi niya, hindi, sabi ng Panginoon, magkakaanak ka. So, in his old age, nagkaroon siya. At ang asawa niyang si Sarai na naging Sara ay nililima ng Panginoon and gave strength to the barren womb. Yun nga, lumabas si Isaac. Laughter, kasiya-siya. Masaya sila sapagkat nagkatotoo, marangal na ibig sabihin nun yung kagalakan, tawa, saya, sapagkat ang Diyos tinutupad niya ang kanyang pangako. Kaya yung binabasa natin, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Yun po ang kailangan natin. Huwag tayo mag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi tayo ay tumibay sa pananalig. Tumibay sa pananalig. At anong ginawa niya? Pinuri niya ang Diyos. So kahit wala pa, magpuri ka ng magpuri na nasa iyo na ang sinabi ng Panginoon. Kaya sabi niya, lubos. Another word, no? Hindi siya nag-alinlangan sa pangako, kundi siya ay tumibay sa kanyang pananalig sa Diyos. Hindi lang yun, lubos. Verse 21, Romans chapter 4, verse 21. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Tingnan niyo po yun, lubos. Meron pa po bang dadagdag doon? Na mas mataas pa doon. Lubos-lubos. Ibig sabihin, hindi niya hinayaang magkaroon ng alinlangan kahit gatiting man sa kanyang kaisipan at damdamin sapagkat kilala niya ang Diyos. Pag kilala natin ang Panginoon, pag sinabi niya, sasang-ayon tayo, mananalig tayo, maghintay lang tayo. Di ba si Abraham naghintay? 75 siya nung siya ay sinabihan ng Panginoon na umalis siya sa kanyang bayan, pumunta sa bayang ibibigay sa kanya. Kailan siya nagkaanak? When he was 100 years old. 25 years. 25 years na hinubog ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham
para maging solid, ika nga, para maging buong-buo, para maging lubos. Tayo kaya, gano'n na ba tayo katagal sa Panginoon? Sa bagay, hindi po sa tagal ng ating pagiging mananampalataya, kundi gaano ba ating pananampalataya, gaano ba natin ginagamit ito, gaano ba ating pananalig sa Diyos, pagsunod sa Kanya. Kahit na mahaba, maghihintay pa rin tayo. Hindi tayo magsasawa. Hindi tayo susuko. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Bukod sa nanalig ka na mangyayari ang sinabi niya dun sa binasa natin at pinag-aralan sa Acts chapter 27 verse 25. Dito, Romans chapter 4 verses 20 and 21, hindi nag-alinlangan, hindi mag-aalinlangan, magiging lubos. Napakaganda pong talata nun. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. At syempre, Hebrews chapter 11 verse 1, Hebreo. Tignan niyo po, Hebrews chapter 11 verse 1, do you know the promise of God in Deuteronomy 1:11? Ang pangako ng Panginoon in Deuteronomy, yeah, that's right. Yung pinangako ng Panginoon sa atin na He can multiply us 1,000-fold. Diba? Na tayo ay kanyang pagpapalain ng 1,000 ulit, 1,000-fold. Ngayon, yun ay nakasabit, ika nga, yung pangakong yun ay nakasabit sa ating pananampalataya na nagsasabing Hebrews chapter 11 verse 1. Ito naman, Hebrews 11:1. 1:1:1 pa rin, di ba? Tayo'y may pananalig. So, ito na ngayon. Ina-identify na sa atin, sinasabi sa atin, kung tayo may pananalig. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. We nailed it, ika nga. So dito natin malalaman, paano may pananalig? Kung yun ang tanong ng iyong kaisipan na damdamin. Eto na, tayo'y may pananalig kung, kaya nga may kung. Ibig sabihin nun, ibig sabihin nun, we have to make a decision. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. Believe or not believe. Kaya nga, sinasabi niya dito, if, ito yung mga kondisyon, sabi niya, kung tayo'y may pananalig, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala. Yun, pagtitiwala, we have to trust. Nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin. Ayun, mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Because we walk by faith and not by sight. Kahit na yung nasa harapan mo ay para bagang hindi masasagot, walang imposible sa Diyos. Kaya nga, nothing is impossible when you put your trust in God. Iyon po. May pananalig tayo kapag tayo nagtitiwala na mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala, yun na pa, may pag-asa na, umaasa, naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Maraming mga bagay na di natin nakikita. It is in the spiritual. It is in the spirit. Kaya nga we are spiritual people. We live hindi sa mga bagay na nakikita natin dito sa lupa, kundi nananalig tayo ng mga sinasabi ng Panginoon kahit di natin siya nakikita with our eyes are true, totoo. At huwag tayong mag-alinlangan doon. Kaya nga, faith cometh by hearing. Yun pa. Ang pananampalatay dumarating sa pakikinig. So, kailangan lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Sa pagtuturo, sa pangangaral, present tayo, huwag tayong absent. Kasi doon tumitibay ang ating pananampalatay. Doon tumitibay ang ating pananalig. Doon tumitibay ang ating pagtitiwala na mangyayari ang mga bagay na asahan natin. Naniniwala tayo
sa mga bagay na hindi natin nakikita. Kasi ang tao to see is to believe. Pero sa isang mananampalataya, to believe first and then you will see. Manampalataya ka muna at pagkatapos makikita mo. Kaya nga kabaligtaran talaga no? Ang buhay mananampalataya, you have to believe first. You have to trust the Lord first before you will see. But you believe even if you don't see. Naniniwala ka kahit di mo nakikita. Kapagkat alam mo ang Diyos, He is a spirit. God is a spirit. And they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ayun. Sa spirito at sa katotohanan. The Holy Spirit will always confirm everything in our hearts. Amen po ba? So, sa Hebrews chapter 11 verse 1, nagtitiwala tayo na mangyayari ang inaasahan natin. Nagtitiwala tayo. We have to trust the Lord. In His time, He makes all things beautiful in His time. We have to wait. Pero, sabi naman ng Panginoon, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40 verse 31. Ayun sabi niya, 41:10, fear not, for I am with you. Diba? Be not dismayed, for I am thy God. Yea, I will help you. Yea, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Isaiah 41:10. Napakaraming pangako ng Panginoon. Hold on to His promises. He will never fail. He will never fail. He is always yes and amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Pinatitibay ninyo ang aming pananampalataya. Lord, salamat sa araw na ito na itinakda ninyo. Salamat sa inyong mga salita. Purihin at luwalhatiin ka sapagkat diyan kami namumuhay. Nang may pananalig at pagtitiwala sa iyo na mangyayari ang mga bagay na iyong ipinangako sa amin. Pinangako ninyo, never will I leave you, never will I forsake you. Pinangako niyo, Lord, hindi niyo kami iiwan, ni pababayaan pa man. Sumasampalataya kami na hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami tatalikuran, Panginoon. Kapag lumalapit kami ng buong katapatan, nakabukas ang iyong mga kamay upang kami ay hagkan. Just like the prodigal son, hagkan kapag kami nagbalik loob sa iyo. At pagkakalob niyo sa amin, ang bihis ng katwiran, the robe of righteousness. Bibigyan niyo sa amin ang singsing, Panginoon, nandoon ang mga pangako ninyo. Just like what you did doon sa prodigal son. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagpapala niyo. Nilinis niyo kami. Excuse me. Sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan. We believe, therefore we speak with faith and trust in our hearts, Lord, na ang mga pangako ninyo ay tutuparin nyo in your time. Help us to wait patiently, praising you, blessing you, glorifying your holy name. In Jesus' name, and by the power of thine Holy Spirit, we all agree and say, Amen, Amen. Receive the promises of the Lord in your life. You know what is the promise of God in your life. Tanggapin mo ang mga pangako ng Diyos ang ayon sa mga sinabi niya sa iyo, personally yan. Tanggapin mo ang iyong himala, tanggapin mo ang katugunan sa iyong panalangin, tanggapin mo the perfect time of the Lord, tanggapin mo ang lahat ng mga bagay na nais niyang maranasan mo. In Jesus' name, Amen and Amen. Marami pong salamat. Salamat, Sister Evelyn Oblay, Sister Tess UC, ayan, Sister Norma Limon, salamat. Ayan, salamat po sa inyo, Sister Mariette Carlos, Brother Roger Oblea, Sister Annalyn De Leon Balyares. Hello, Sister Mariette Carlos, ayan, salamat po. Purihin ang Panginoon sa inyo na nandyan.
Thank you so much sa inyong paggising ng maaga. Ayan, purihin ang Panginoon. Kanina nakita ko Sister Flor Bagang. Ayan, Sister Ethel Joy Santos. Ayan, maraming salamat. Sister Mariat Carlos, Sister Evelyn Oblea. Ayan, maraming salamat sa inyo nandyan. Spread the word. Be a blessing. Give faith to others. Be transformed by the power of the Holy Spirit. God bless you po. And I'll see you tomorrow for our next topic. Bye for now. Smile. Jesus loves you very much.